Magandang araw po mga Kapinoy. Araw ng Martes. At malamig pa rin, 49 degrees. Pero nagsisimula na pong uminit dahil spring na. Nakikita natin na lumalabas na ang mga bulaklak at saka mga dahon sa paligid. At so magandang senyales ito. Malapit na po ang summer. Panahon na rin para maggumawa ng spring cleaning. Po? So, kamusta po kayo? Magandang araw sa inyong lahat, saan man kayo naandun. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan mang dako ng mundo kayo naroon. So, yes, kahapon ay may eclipse na nangyari. So, may nakakuha naman ako ng ilang pictures, but not as professional as others did. So, ayos na rin. It's an experience of a lifetime. And so, katulad ng nasabi ko, mga kasama, so nung maraming naglabasa mga balita last week, na tayo just catching up. So, ang isa dyan ay may lumabas na survey, ng mga approval and trust ratings na ginawa nung Marso. Inilabas po ng Pulse Asia. At marami hong pagbabago, At lahat ng mga opisyal, halos lahat ng namumuno sa ating gobyerno, simula Presidente, Vice President, Senate President, House of Representatives, Speaker, lahat po ay bumaba. Pero isa-isahin nating simulan natin muna ngayong araw na to ang pagtalakay sa ratings ng ating Pangulo. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alright, so doon po sa sa ratings na 'yon ay malaki po ang ibinaba ni Ferdinand Marcos Jr. Compared doon sa ratings na lumabas noong December, So, according to the Pulse Asia survey, yung trust ratings ni Pangulong Marcos ay bumaba ng 16%. 16%, From 73 to 57%. Napakalaking bagay po niyan, So, at ang padalawa, yung approval ratings naman niya ay bumaba din ng 13%, from 68% to 55%. So, actually, kung ako si Ferdinand Marcos Jr., kung ako ang presidente ng Pilipinas, ito akin lang naman pong opinion, kung sakali ako ang presidente ng Pilipinas sa ngayon o anytime, hindi po ako mag-aalala sa aking mga ratings. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman ako tatakbo for re-election eh. Hindi na well, this is as of now, I don't know kung magbabago ang ating eleksyon, ang ating chart, ang ating konstitusyon, or there might be a charter change, as pinipilit nga ni Marcos ngayon at ng Kongreso. But as of now, as per our constitution, ang presidente is not eligible for re-election. Alright, hindi po siya pwede mag-re-elect. Kumandidato ulit as President of the Republic of the Philippines. So, why bother? Right? Why bother of the trust and the approval ratings? If I am the president and I want to leave a good legacy to the country, I will do the best I can.
and don't bother with the trust and approval ratings as far as I'm concerned, or para sa kabubuti ng Pilipinas. Gagawin ko lahat. I don't care kung ano ang sasabihin ng iba, but gagawin ko ang lahat para sa kabubuti ng Pilipinas, ano? But I am not the President of the Republic of the Philippines. Alright, so himayin natin kung ano nangyayari. Bakit bumaba ang trust rating ni Pangulong Marcos? Ito po yung opinion lang, ano? Again, opinion lang. So, 2 taon na siya na magdadalawang taon na ngayong June, right? Yeah, from 2022, correct. So, magdadalawang taon na siya. So, tingnan natin bakit siya bumaba, ano? Nung pong eleksyon, nangako siya ng ilang bagay, ano? Ilang bagay. Unang-una ang pangako niya ay unity. Actually, yun nga lang ata ang pangako niya. Unity. Unity. Ibig sabihin, hindi ko alam kung ano ibig sabihin kung anong i-unify niya. Siguro dahil doon sa unity, ang balita ko nun ay pagsasama ng buong Pilipinas kasi nagsama ang Norte at South. Norte ay dahil si Marcos ay taga-Norte, Ilocos, no? Ilocos Norte. Ito naman si Duterte, na ganyang Vice President ngayon, si Sara Duterte, ay taga Davao City, which is the southern portion of the Philippines. So, North, South, unity. Alright. So, yun daw po, ano? Pero, nasaan na ang unity na yan? 2 taon pa lang. Wala na. Wala na po ang unity. So, isa sa mga pangako na nawala. Ano? Kahit ano pa ang pagbabalat kayo na gawin ng mga Duterte at Marcos, ay alam na po ng tao na sunog na sila. Wala na ang bridge. Ano? The bridge, nothing there. Okay? No bridge that connects the north from the south or south from the north. Alright? So, isa yon sa mga pangako. Kung yun nga pong tambalan nila ay hindi nila ma-maintain ng unity, ano pa ang kanilang ipinangako na kahit kaya niyang gawin, panindigan. Ano? Okay, so much for that. Wala nang unity. Padalawa, di ba nangako siya ng 20 pesos na bigas? 2 taon na. Nasa na yung 20 pesos na bigas? Except doon po sa mga kadiwa store na alam naman natin it's not sustainable. Ano? Hindi po palaging may 20 pesos na bigas doon. Right? At hindi lahat ng tao ay makakakuha ng 20 pesos na bigas doon. Ewan ko nga kung talagang hindi wala po akong experience, pero hindi ko alam kung talagang nagkaroon ng 20 pesos na bigas per kilo. You know? So, isa yan sa mga ipinangako na ang mga tao ay naniwala na magkakaroon ng 20 pesos per kilong bigas. At hindi lang po yan. Alam naman natin na nagtaasan din talaga namang nito lately bumagal inflation, but ang nararamdaman pa rin ng tao ay ang sikmura. Okay? I think yun ang talagang nagpababa sa class D&D sa ratings niya. Ano? Kung saan nandyan po ang karamihang botante. Class E and D. And also C. Alright? Kuminsan nga po yung BNA hindi na sinusurvey yan eh. Pero, so, doon yung majority na dahilan kung bakit siya bumaba ay doon galing sa mga lower class. So,
hindi magawa ni Pangulong Marcos sa 2 taon niya na maramdaman ng mga tao na ginagawa niya ang kanyang mga pangako. Pagbaba ng mga presyo ng pamilihin, pang-araw-araw na pamilihin, pagkain. So much for that, tapos na yan at sana nga ay meron pa siyang 4 na taon, pero nararamdaman na po ng tao na hindi nangyayari yan. At another thing on that one pala, yung mga pinangako niya sa SONA na yung mga kartel ay titigil na. Ay hanggang ngayon po ay wala pang nahuhuling kartel. Tumaas na ang sibuyas. Very ridiculous. Nabalitaan pa natin na napipilitan pa ang mga stewardess na mag-import ng sibuyas sa kanilang mga luggage. Ganun po katindi at kamahal ang sibuyas noong panahon yun. I think that was last year 2023. Alright, so ano pa? I think yung huli, hinahanapan na ng tao ang nagiging yung produkto ng kanyang pagbabiyahe papunta sa labas ng bansa economically. Again, that is economically. So, ilang beses na ba siyang nagbiyahe ng bansa? Napakarami na ho, Napakadami na. Hindi ko na mabilang. Nawala na ako sa bilang. Nitong Marso lang, I think it was like 1, 2, 3 or 4 trips abroad. So, at sinasabi na every time na siya biyahe palabas, nakakakuha siya ng mga pledges from investors abroad. Hanggang ngayon po hindi pa natin nakikita, wala pa tayong nakikita ng mga nag-i-invest na malalaking kumpanya sa Pilipinas. Wala pa. Nasaan yung bilyong pledges na yan na hindi pa nasasakatuparan? Wala pa po. So, well, siguro nga hindi ganun kabilis ang makatanggap ng mga pledges na yan. Pero mahirap pong unawain yan ng mga simpleng tao sa atin. Mahirap unawain. Sasabihin, sabi mo, maraming maglalagay dito ng mga kumpanya at dadami ang trabaho. Nasaan? Nasaan na? 2 taon na, wala pa rin. So, sa tingin ko po, yung mga kadahilan ng yan, ayan ang nagpababa ng approval and trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Well, as I've said, kung ako ang presidente, hindi ko papansinin yan. As far as I am concerned, kung ako ang presidente, I will do the best I can para umunlad ang buhay ng Pilipinas, ng mga Pilipino, at lumaki ang ekonomiya ng Pilipinas, at hindi na ako mamumulitika. Dahil wala naman akong pagkakataong tumakbo muli. Hindi ko na kailangan mamulitika. Unless may balak siyang mamulitika sa susunod, after kung sakaling mabago ang charter change. By the way, isa pa yan, ang charter change. Na pilit na yung ipinipilit na magkaroon ng charter change. Na alam naman natin na ngayon, 90% of the Filipinos doesn't like charter change. So, what for? Sabi nga nila, baka nga naman yun ay para sa kagaganda ng ekonomiya, pero wala pong tiwala Wala pong tiwala ang tao na gagamitin lang sa ekonomiya yan. Baka yan ay sa mga politiko din lang. So, takot po ang tao, takot.
Alright? So, hanggang dito na lang po muli. At sana po ay umayos ang ekonomiya ng Pilipinas at buhay ng mga Pilipino. Alright? Okay po. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.